Hello and welcome sa Dear Amihan Stories. Tunghayan natin ang istorya ng isang flight attendant na umibig sa isang sundalo. My name is Dana Lynn, but just call me Dana. Iyon kasi ang tawag sa akin ng friends and family ko. Taga Northern Samar ang pamilya ko. Pero napadpad ako sa Maynila para magtrabaho. Sumulat ako para i-share ang love story namin ng husband ko. Minabuti ko na hindi banggitin ang pangalan niya. Itago na lang natin siya sa alias na Jay. Nagkakilala kami ni Jay noong late 1990s. 24 to 25 years old ako noon. Sa eroplano ang first encounter namin ni Jay. Nagtatrabaho ako noon bilang isang flight attendant. Samantalang sundalo naman si Jay. Hindi ko na masyadong idedetalye kung anong nangyari dahil confidential iyon. At saka, wala namang kakaiba ron. Maliban sa pasulyap-sulyap niya sa akin at pangiti-ngiti habang nasa biyahe. Pero hindi ko yan binigyan ng mali siya. Para sa akin, he's just being friendly. Kaya ngumiti rin ako sa kanya. Ganoon lang kasimple. After ng biyahe namin, ay hindi na kami nagkita at nawala na siya sa isip ko. One time, day off ko sa trabaho. Nasa kwarto ako. Kasama ang mga roommates ko na sina Jane at Gemma. Matagal na kaming magkakaibigan hanggang sa nag-decide kami na mangupahan ng isang apartment na malapit sa airport. Niyaya nila akong mamasyal para maging memorable ang araw na yun. Bihira lang magkasabay-sabay ang day off namin dahil magkakaiba ang mga trabaho namin. Pero nagkataon na mabigat ang katawan ko kaya tumanggi ako. Alam nila na hindi nila ako magagawang pilitin kaya umalis na rin sila. Nang maiwan akong mag-isa ay humilata ako sa kama. Maya-maya, narinig ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Tinignan ko kung sino nag-message. Unknown number yung sender. Binasa ko agad ang laman ng mensahe. Good day, ma'am. Kumusta ka na? Sana nakakakain ka ng maayos. Alam ko na masipag ka, pero alagaan mo pa rin ang sarili mo. Napakunot ang noo ko habang binabasa ang sunod-sunod na messages ng sender. Ayon pa sa kanya, isa siya sa mga sundalo na nakasama ko sa eroplano noong nakaraang linggo. Jay na lang daw ang itawag ko sa kanya. Nagtanong-tanong daw siya sa mga katrabaho ko, kaya nalaman niya ang number ko. At first, napaisip ako kung sino siya sa mga sundalong pasahero noon. Ang dami kasi nila. May VIP passenger pa nga. Pero nung mabasa ko na siya yung patingin-tingin sa akin, ay naalala ko na siya. Usually, hindi ako nagre-reply sa mga unknown numbers na nagme-message sa akin. Pero naboboard ako kaya in-entertain ko siya. Sobrang dami naming napag-usapan. Mahilig din siyang magbiro. Kahit corny ang mga jokes niya, ay natawa pa rin ako. May mga times na nagkakandabuhol-buhol ang spelling ng messages niya. Halatang nagmamadali siya sa pagtatype. Pero okay lang. Nag-enjoy naman ako habang kakwentuhan siya. Madali niyang nakuha ang loob ko. Hindi ko nga namalayan na halos 1 oras na kaming magka-text. Madalas, sinasagot ko lang ang mga tanong niya. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng interes na kilalanin siya. Tinanong ko kung saan ang probinsya niya. Reply naman niya ay sa Kalinga siya ipinanganak at nagkaisip. Sunod kong itinanong ay kung anong paborito niyang ulam. Alam ko na wala yung connect sa last question ko. Kung ano na lang kasi ang maisip ko, ay yun ang tinetext ko.
Sa totoo lang ay nagiging comfortable akong kausap siya habang tumatagal. Hinihintay kong mag-vibrate ulit ang cellphone ko pero hindi yun tumunog. Hanggang sa wala na akong natanggap na reply mula sa kanya. Naisip ko na siguro nawalan siya ng gana dahil boring akong kausap. Namalayan ko na lang na nakabusangot ang mukha ko. Marami pa sana akong gustong itanong sa kanya. Pero nahiya akong kulitin siya. Kaya ibinaba ko ang cellphone ko. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pagbabasa ng mga book quotes. Pagkalipas ng mahigit 1 linggo, ay nagparamdam ulit si Jay. Sinagot na niya kung anong paborito niyang ulam. Kahit ano raw, basta nakakain. Hindi naman daw mapili ang mga sundalo. May mga times nga raw na nalilipasan sila ng gutom. Lalo na kapag nasa gera sila. Hating gabi na noon kaya inaantok na ako. Pero nang mabasa ko ang message niya, ay biglang nabuhay ang diwa ko. Gamit ang 2 hinlalaki, ay itinype ko ang tanong na, "Bakit masyadong late ang reply mo? Grabe ka! Mahigit 1 week bago ka mag-reply sa tanong kong paborito mong ulam." Pipindutin ko na sana ang send button pero natigilan ako dahil tinamaan ako ng hiya. Napagtanto ko na masyadong demanding ang manner of questioning ko. Baka akalain niya, iniisip ko siya noong mga araw na hindi kami nagkaka-text. Pero sa totoo lang, ay medyo nadismaya naman talaga ako sa tagal niyang sumagot. Binura ko ang unang message na itinype ko. Pinalitan ko yun ng tanong na, "Kumusta?" 1 word lang para hindi obvious na excited akong kausapin siya. Ayos lang daw siya. Kahit hindi ko binanggit ay humingi siya ng sorry dahil matagal siyang hindi nakapag-message. Naging busy daw siya pero hindi niya tinukoy kung anong ginawa niya. Naiintindihan ko yon. Kung tutuusin, hindi niya kailangan magpaliwanag. Sa kabila noon, paulit-ulit pa rin siya sa pagsosorry hanggang sa nailang ako. Kung makapag-explain kasi siya, ay para bang syota niya ako. Kaya iniba ko na lang ang topic. Tinanong ko siya tungkol sa family niya at naging seryoso na ang usapan namin. Nasundan pa ang pag-uusap namin. Kagaya ng dati, nagtanong siya ng mga personal na bagay tungkol sa akin. Kahit hindi pa kami lubusang magkakilala, ay nagtiwala ko sa kanya. Sa tingin ko, wala siyang masamang gagawin sa akin. Pero putol-putol ang communication namin. May mga araw na nagme-message siya. At may mga araw na hindi. I'm not sure kung sinasadya niya yon para magpaka-mysterious. O busy lang talaga siya. Hanggang sa nagsimula na siyang magpahaging. Inaalam na niya kung anong tipo ko sa lalaki. Tinatanong niya rin kung may magagalit ba kapag niligawan niya ako. Sinagot ko naman siya ng, "Wala akong boyfriend at pwede akong tumanggap ng manliligaw." Mabilis pas 4:00 ang reply niya na, "Liligawan kita and I will make sure that you will be my girl." Hindi ko ide-deny na kinilig ako sa mensaheng yun ni Jay. Naramdaman ko kasi ang determination niya. Kalaunan, nag-level up ang pag-uusap namin. Mula sa pagte-text ay nagtatawagan na kami. Aminin ko, halos malaglag ang panty ko nung una kong narinig ang boses ni Jay. Buong-buo yun at na-feel ko talaga na lalaking lalaki ang kausap ko sa cellphone. Mabuti na lang, wala pang video call noon kaya hindi na niya nakita ang reaksyon ko. Habang tumatagal ay mas lalo ko pa siyang nakilala. Nalaman ko
na marami kaming similarities. Tulad ng parehas kaming nagsisikap para makatulong sa mga magulang namin. We are both family-oriented. Gusto ko ang ganoong tipo ng lalaki. Sa pagdaan ng mga araw ay in-enjoy ko lang ang pakikipag-usap kay Jay palagi. Hindi ako nahihiyang magkuwento sa kanya. At kapag nai-stress ako, ay napapasaya niya ako sa pamamagitan ng mga biro niya. Hanggang sa hindi na siya mawala sa isip ko. Kung pwede lang, gusto ko siyang makausap araw-araw. Palagi ko siyang namimiss. At hindi ko namalayan na tuluyan nang na-develop ang feelings ko para sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya sinagot. Hindi naman siya nagpapakipot ako. Gusto ko lang maghinay-hinay. Lalo na sa cellphone lang kami nagkakausap. Napansin ni na Jane at Gemma na masaya ako kapag hawak ko ang cellphone ko. Tinanong nila kung sino ang kausap ko. May mga pagkakataon na nakikiusyoso sila kapag nagtatype ako. Palagi rin nila akong tinutukso. Alam kasi nila kapag kinikilig ako. Napilitan tuloy akong aminin na mayroon akong textmate. Sinabi ko na Jay ang pangalan nito at naniligaw ito sa akin. Natuwa sila dahil bukas na ulit ang puso ko sa pakikipagrelasyon. Matagal kasi akong naging single. Pero nang malaman nila na sundalo si Jay, ay nag-iba ang reaksyon nila. Halos sabay na tumaas ang mga kilay nila. Naku, bakit ka nagpapaligaw sa sundalo, Dana? Hindi mo ba alam, karamihan sa kanila ay mga manloloko? Yung pinsan ko nga, nagkaroon ng boyfriend na sundalo. Pero iniwan lang siya. Hanggang sa nalaman niya na may asawa pala ang sundalo na yun. Halos mabaliw ang pinsan ko dahil sobra siyang nasaktan. Ang masaklap pa, isinuko niya ang bataan sa engot na yon. Kwento ni Gemma na parabang dinidiscourage ako. Si Jane ay may komento rin. Dana, concern lang kami sa iyo. What if lokohin ka ng sundalo na yon? At saka, sigurado ka ba na siya ang sundalong nakasama mo sa eroplano? Paano kung nagpapanggap lang yung kausap mo at ibang tao pala siya? Medyo napaisip ako sa sinabi ng mga kaibigan ko. Pero mas nanaig pa rin sa akin ang tiwala ko kay Jay. Ramdam ko na mabuting tao siya at hindi siya nagpapanggap. Kaya itinuloy ko pa rin ang pakikipagmabutihan sa kanya. Alam ko na maraming magsasabi na matigas ang ulo ko. Pero mahirap pigilan ang isinisigaw ng puso ko. Isang beses nag-message ulit si Jay sa akin. Sa tingin niya raw, panahon na para muli kaming mag-meet. Pero this time, hindi na tungkol sa trabaho. Dagdag pa niya, handa siyang bumiyahe ng malayo, makita lang ang maganda kong muka. Sa totoo lang, hindi yun ang first time na may nagsabing maganda ako. Pero napangiti pa rin ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pumayag ako sa gusto niya. Sinabi ko na magkita kami sa day off ko. Sumang-ayon naman siya. Napagkasunduan din namin ang oras at ang meeting place. Dumaan ang mga linggo hanggang sa sumapit na ang araw ng pagkikita namin. Maaga akong naligo at naggayak. Sinuot ko ang paborito kong bestida. Naglagay din ako ng simpleng make-up. Mabuti na lang, nasa trabaho sina Jane at Gemma, kaya walang nang-uusisa sa akin. Kapag nalaman kasi ng dalawang iyon na makikipag-eyeball ako kay Jay, ay siguradong pipigilan nila ako. Hindi nga kasi maganda ang tingin nila sa mga sundalo. Maaga akong dumating sa park na pinag-usapan namin. Sinadya ko talaga yon para makapag-retouch ako. Habang naglalagay ng lipstick ay nakarinig ako ng boses mula sa likod ko.
Maganda ka na. Hindi mo na kailangan maglagay ng makapal na makeup. Napalingon ako at tumambad sa akin ng isang pamilyar na lalaki. Confirmed, siya nga si Jay at siya ang sundalong nakasama ko noon sa eroplano. Pero hindi siya naka-uniforme. Plain t-shirt at pantalon ang suot niya. Napansin ko na napapatingin sa kanya ang mga babaeng dumadaan sa park. Hindi naman yun nakakapagtaka. Bukod sa height niya, ay agaw atensyon din ang mga muscles niya. Kahit nga ako, napapalunok kapag tinititigan ko ang mga iyon. Pero hindi ako nagpahalata. Idinaan ko na lang yon sa ngiti. Hi, andyan ka na pala. Matipid kong sinabi. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang conversation namin. Oo, inagahan ko rin ang pagpunta. Ayokong malate sa first date natin eh. Sabi niya. Napataas ang kilay ko. Anong date? Hindi tayo nagde-date dahil hindi pa kita boyfriend. Anong tawag mo sa ginagawa natin? Plano nating manood ng sine at kumain sa restaurant nang tayong dalawa lang. Di ba parang date na to? Giit ni Jay. Oo nga no, sabi ko. Na-realized ko na may point siya. Napayoko ang ulo ko dahil sa hiya. Parang inamin ko na rin na type ko siya dahil pumayag akong makipagkita sa kanya. Pero wag kang mag-alala, hindi kita mamadaliin. Mas maganda kung makikilala pa natin ang isa't isa. Para sa'yo nga pala ito, Dana. Sabi ni Jay habang iniaabot ang bouquet ng roses sa akin. Tinanggap ko naman yun. Thank you. Sabi ko, sabay kunwaring amoy sa bulaklak. You're welcome. Tara na, mamasyal na tayo. Sabi ni Jay. Inoffer niya ang kamay niya para alalayan akong maglakad. Tinanggap ko yun at naglakad kami ng magka-holding hands. Despite my mind saying that I should let go of his hand, my heart tells me otherwise. I felt a different sensation. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga lalaking nanligaw sa akin noon. Kahit sa ex-boyfriend ko. Pagkarating namin sa sinehan ay magka-holding hands pa rin kami. Nangangalay na ako kaya sinubukan kong bawiin ang kamay ko. Pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak noon. Rom-com ang pinanood naming movie, pero hindi ko na matandaan ang title. Mas nakatuon kasi ang atensyon ko kay Jay. Imbis na manood ay nagkwentuhan lang kami hanggang sa matapos ang movie. Pero hininaan naman namin ang aming boses dahil nakakahiya sa mga ibang tao sa sinahan. Sunod kaming pumunta sa restaurant para kumain. Pagkatapos noon, niyaya ko siyang mamasyal sa mall. Alam ko na matatagalan na bago ulit kami magkita, kaya gusto kong sulitin ang moment. Pero kailangan na raw niyang mag-report sa kampo, kaya hindi na niya ako masasamahan. Nanghinayang ako, pero hindi ko siya pinilit. Ayokong magalit ang officer niya sa kanya dahil sa akin. Hinatid niya ako sa terminal ng bus. Bago siya umalis, ay nangako siya na magkikita ulit kami. Tumango ako at sinabing hihintayin ko ang tawag niya. Simple lang ang naging date namin, pero nag-enjoy talaga ako. Hanggang sa makarating ako sa apartment, ay hindi pa rin naaalis ang ngiti sa mga labi ko. Kinikilig ako habang naaalala na magko-holding hands kami palagi. Hanggang sa na-realize ko na mas lalong nahuhulog ang loob ko para sa kanya. As expected, matagal bago ulit tumawag si Jay. Namiss ko siya kaya sinamantala ko ang pakikipag-usap sa kanya. Kagaya ng dati, random things ang pinag-uusapan namin.
hanggang naging malalim ang boses niya. At tinanong niya ulit ang isang importanteng bagay. Dana, alam ko na hindi kita nabibigyan ng sapat na oras. Pero totoo ang feelings ko para sa'yo. Sobrang in love talaga ako sa'yo. At ayoko nang mawala ka. Baka pwedeng sagutin mo na ako para magka-label na tayo. Napalunok ako dahil sa sinabi niya. Bigla ring bumilis ang pintig ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa kaba o dahil kinikilig ako. Tumingin ako sa kawalan at nag-isip ng maigi. Hanggang sa naging buo ang loob ko. Sige, subukan natin. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Sagot ko naman. Mula sa kabilang linya ay naulinigan ko na napasigaw si Jay dahil sa sobrang tuwa. Naririnig ko rin sa background na may naghihiyawan. Kung hindi ako nagkakamali, boses yon ng mga lalaki. Doon ko na lang napagtanto na may mga kasama si Jay at naririnig ng mga ito ang conversation namin. Dahil doon, lalong namula ang pisngi ko. Tinanong ko si Jay kung sino ang mga kasama niya. Sabi niya, mga kapwa sundalo niya raw ang mga ito. Masaya lang daw ang mga ito para sa aming dalawa. Alam daw kasi ng mga ito na malakas ang tama niya sa akin. Narinig ko na may mga boses na sumingit sa kabilang linya. Pabiro nilang sinabi na bubugbugin nila si Jay kapag niloko ako. Natuwa naman ako dahil babantayan nila si Jay para sa akin. Pero dumipensa si Jay. Iginit niya na hindi siya maghahanap ng iba dahil napakaswerte na niya sa akin. Alam ko na sincere ang sinabi niya kaya pinanghawakan ko yun. Sadly, kahit mag-on na kami ay wala pa ring nagbago sa setup namin. Once in a blue moon pa rin ang pagpaparamdam ni Jay. Gusto kong mag-demand ng maraming oras sa kanya. Pero priority niya ang trabaho niya. Bago pa raw niya ako maging girlfriend, ay nagpakasal na siya sa tungkulin niya sa bayan. Ano namang laban ko sa bansa natin? Ganun pala ang feeling kapag may karelasyon ka na sundalo. Hindi ko siya pwedeng basta-basta tawagan dahil baka nasa kritikal na sitwasyon siya at makaabala lang ako. Bukod doon, nakakakaba rin kapag nakakapanood ako ng balita tungkol sa pag-atake ng mga rebelde. Kapag ganon, mag-isa lang akong umiiyak sa CR. Hindi ko magawang magkwento sa mga kaibigan ko dahil sa sermonan nila ako. Nahihirapan ako pero tiniis ko yun dahil mahal ko si Jay. Napapawi naman ang lungkot ko kapag nakakausap ko siya. Madalas siyang nagsosorry dahil kulang siya ng time. Ipinapaalala niya rin na mahal niya ako. At kapag nagkaroon ng pagkakataon, ay ipapakilala niya raw ako sa pamilya niya. Natuwa ako dahil sinyalis yon na seryoso talaga siya sa akin. Kung i-describe ko ang relasyon namin, masasabi ko na hindi yun perpekto pero masaya. Nagkakatampuhan kami pero hindi yun umabot sa matinding away. Palagi naming pinipili na intindihin ang isa't isa. Ganoon pala ang totoong meaning ng love. Handa kang magsakripisyo at magtiis para sa taong mahal mo. Isang beses, kakauwi ko lang galing sa trabaho. Agad kong tiningnan ang cellphone ko. Nangako kasi si Jay na tatawag siya dahil monthsary namin. Matyaga akong naghintay hanggang sa sumapit ang hating gabi. Pero wala akong na-receive na call o kahit text man lang. Nadismaya ako. Iyon ang unang beses na hindi tumupad sa pangako si Jay. Pero hindi ako nagdamdam sa kanya
Alam ko na gagawa siya ng paraan para lang makabawi sa akin. Kinabukasan, chinek ko ulit ang cellphone ko. Pero wala pa ring message si Jay. Nagpatuloy yun hanggang sa mga sumunod na araw. At mga sumunod na linggo. Nagsimula na akong mag-alala. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka naipit siya sa engkwentro. Pero wala naman akong nabalitaan ng mga sundalong napahamak nung panahon na yun. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makontak siya. I-message ko siya pero wala akong natanggap na reply. Hindi rin pumapasok ang mga calls ko. Sa palagay ko, nakablock na ang number ko sa cellphone niya. Sinubukan ko siyang hanapin pero hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Wala kasi akong contact details sa pamilya at mga kaibigan niya. Siguro, kung may social media na noon, ay madali ko siyang mahahanap. Unti-unti akong nakaramdam ng pagdududa. Sa kabila nun, kumapit pa rin ako sa pagmamahal ko para kay Jay. Patuloy ko siyang hinintay pero naglaho siya na parang bula. Hindi pa uso ang term na ghosting noon, pero ganoon ang nangyari. Parang gusto kong maniwala kay Gemma at Jane na hindi dapat pagkatiwalaan ang mga sundalo sa isang relasyon. Para bang pinagsakloban ako ng langit at lupa noon. Hindi ko naman isinuko ang bataan ko. At 3 beses lang niya akong nahalikan. Pero nasaktan pa rin ako. Halos nawawalan ako ng ganang bumangon sa kama. Palagi akong nagmumukmok at umiiyak lang ako palagi. Sobrang sakit umasa at maiwan sa ere. Hindi ko akalain na mawawala ng saysay ang 2 buwan na pagmamahalan namin. Pero minahal niya ba talaga ako? What if ginawa niya lang akong pampalipas oras? Mukhang tama na naman sina Jane at Gemma. Babaero ang karamihan sa mga sundalo. At isa na ron si Jay. Mahirap pero pinilit kong mag-move on. Itinuon ko ang atensyon ko sa pagtatrabaho at sa mga ibang bagay. Nagpagupit ako ng buhok at mas lalo akong nagpaganda. Sabi nga ng mga friends ko, hindi ako dapat magpaka-haggard nang dahil lang sa isang lalaki. Tutal, marami pang iba riyan. Para mas madali akong makalimot, ay tumanggap ako ng mga manliligaw. Hanggang sa nagkaroon ako ng bagong boyfriend. Pero nag-break din kami dahil magkaiba ang personality namin. Bukod sa kanya, nagkaroon pa ako ng ibang mga karelasyon. Puro short term lang ang lahat ng yun at nauuwi rin sa hiwalayan. Mabilis na lumipas ang mga taon. Narealize ko na lang na malapit nang lumagpas ang edad ko sa kalendaryo. Magkasunod din ay kinasal ang mga kaibigan ko, kaya naiwan akong mag-isa sa apartment. Gulong-gulo ang utak ko noon. Pinapressure na ako ng mga magulang ko na mag-asawa na. Bigyan ko na raw sila ng apo. Tinutukso rin ako ng mga tiyahin ko. Naunahan pa nga raw ako ng mga nakababata kong kapatid. Kasabay nun, kailangan ko nang magbago ng career. Nakakaturete. Magte-30 anyos na ako pero wala pa ring direksyon ang buhay ko. Hanggang sa tinanggap ko na lang natatanda na akong dalaga. Sabi ko sa sarili ko, mas mabuti na yon kesa masaktan ako ng paulit-ulit. At saka masayang maging single. Magagawa ko ang gusto ko nang hindi kinagpapaalam kahit kanino. Kalaunan, nag-resign ako sa trabaho
at umuwi ako sa probinsya namin. Gamit ang konting ipon ay nagtayo ako ng tindahan. Tinulungan ako ng mga magulang ko para mapalago iyon. Isang beses pumunta ako sa Pampanga para dumalo sa Hot Air Balloon Festival. Kahit mag-isa lang ako ay nag-enjoy pa rin ako. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ang makukulay at malalaking balloons. Patuloy kong inikot ang tingin hanggang sa natigilan ako. Bumilis ang pintig ng puso ko nang makita ang ex-boyfriend ko na si Jay. Maraming taon na ang lumipas pero sa ulo ko pa rin ang bawat anggulo ng mukha niya. Nakabaling din ang tingin niya sa akin. Mukhang kanina pa niya napansin ang presensya ko. Miss A, hindi ko maipaliwanag ang emosyon ko. Masaya ko dahil maayos ang lagay niya. At the same time, nabuhay ang hinanakit sa puso ko. Muling sumagi sa isip ko ang mga tanong na matagal ko nang hinahanapan ng sagot. Kumusta ka na? Napapitlag ako nang marinig ang boses ni Jay. Hindi ko namalayan na naglakad pala siya papalapit sa akin. Naiinis ako. Kung makangiti siya sa akin, parang wala siyang ginawang kasalanan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong magmukhang loser sa harapan niya. Inayos ko ang posture ko, saka ngumiti ng abot tainga. Okay naman ako. Sobrang saya ko nga eh. Ipinagdiinan ko ang huli kong sinabi. Good to hear. Sorry nga pala dahil biglang naputol ang communication natin noon. Sagot niya. Lalo akong napikon. Ni hindi man lang siya nagbigay ng explanation. Iirapan ko sana siya. Pero natigilan ako nang mapansin ang malaking peklat sa leeg niya. Mukhang naging malalim ang sugat niya roon. Mas tinitigan ko pa siya ng maigi at nahalata ko na hindi niya naipipikit ang kaliwang mata niya. Anong nangyari sa iyo, Jay? Hindi ko napigilang magtanong. Napabuntong hininga si Jay. Ipinadala ang hanay namin sa sunod-sunod na delikadong misyon. Mahuhusay ang mga nakasagupa namin at dekalibre ang mga armas nila. Kaya nasugatan ang karamihan sa grupo namin. At isa ko ron. Ilang buwan akong nanatili sa ospital. Akala ko nga mamamatay na ako pero nabigyan pa rin ako ng pagkakataong mabuhay. Nabulag ang isang mata ko. Pero maliit na bagay lang ito kumpara sa natamo ng mga kasamahan ko. Ikinukwento yun ni Jay habang nakangiti. Para bang hindi siya na-trauma sa pinagdaanan niya. Miss A, napalitan ng awa ang galit na nararamdaman ko. Nag-guilty ako dahil pinag-isipan ko siya ng masama. Ayun pala ang dahilan kaya bigla kang nawala noon. Sabi ko habang nangingilid ang luha sa mga mata. Oo, nung gumaling ako ay pinlano kong puntahan ka. Pero nabalitaan ko na may bago ka ng boyfriend. Kuwento pa ni Jay. Natamemi ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sobrang nahiya ako. Hindi ko magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Jay. Pakiramdam ko, hindi niya deserve ang babaeng katulad ko. All this time, inakala ko na iniwan niya ako. Pero ako pala ang totoong bumitiw sa relasyon namin. Wala akong mukhang maihaharap sa kanya, kaya nagpaalam na ako. Tumangulang siya. Hindi niya ako pinigilang umalis. Pagkatapos noon, bumalik ako sa probinsya. Wala naman kasi akong ibang pakay sa Pampanga kundi ang festival. Akala ko talaga okay na ako. Pero hindi ko akalain
na manunumbalik yung masasayang alaala naming dalawa ni Jay. After all these years, mahal ko pa rin talaga siya. Nagsisisi ako dahil nagpadala ako sa sulsol ng mga kaibigan ko. Kung naging matatag lang ako, baka masaya pa rin ang relasyon namin. Pero mukhang huli na ang lahat. Hindi malayong may asawa na siya, kaya kailangan ko na siyang layuan. Sinubukan kong libangin ang sarili ko para tuluyan na siyang maalis sa isip at puso ko. Isa na lang siyang alaala at wala na kaming future together. Isang araw, ako ang bantay sa tindahan namin. Nakaupo lang ako dahil wala pang customer. Maya-maya, nakarinig ako ng yabag ng mga paa. Mukhang may customer na, kaya iniangat ko ang ulo ko. Napatayo ako nang makita si Jay. Kinusot-kusot ko pa mga mata ko para makasigurado na siya talaga ang nasa harapan ko. Kumabog ang dibdib ko nang ma-realize na hindi lang siya imagination. Anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na nandito ako? Utal kong tanong. Ngumisi si Jay. Huwag ka nang magulat. Alam mo naman na marami akong paraan para mahanap ka. Gusto lang kitang dalawin. Nabitin kasi yung kamustahan natin nung nagkita tayo sa Pampanga. Sakto, nakabakasyon ako, kaya may oras ako para puntahan ka. Lumingali nga si Jay. Masaya ako dahil naalagaan mo ang sarili mo. Nakapagpatayo ka na rin ang sarili mong tindahan matapos mong umalis sa dati mong trabaho. Sagot ni Jay. Oo, naisip ko kasi na hindi ako habang buhay na magiging flight attendant. Kaya nagnegosyo na lang ako. Sagot ko naman. Tumangulang si Jay. Lumipas ang ilang minuto bago siya nagsalita. Kung hindi ako nakakaabala, pwede mo ba akong samahan na mamasyal? Tanong ni Jay. Pero bakit ako? Hindi mo ba kasama ang asawa mo? Pagtataka ko naman. Napakunot noo si Jay. Asawa? Wala pa akong asawa. Single pa rin ako hanggang ngayon. Baka nga ikaw ang may asawa na riyan. Nabalitaan ko na puro gwapo ang mga naging boyfriends mo simula nung naghiwalay tayo. Para pa ngang nagtatampo ang tono ng boses niya. Para namang kinikiliti ang tainga ko dahil sa nalaman ko. Hindi ko na malayan na umarko ang matamis ng ngiti sa mga labi ko. Ano ka ba? Parehas tayong single, no? Aaminin ko, nagkaroon ako ng mga ibang boyfriends. Iyon ang paraan ko para makalimutan ka. Akala ko kasi, ipinagpalit mo na ako sa ibang babae. Depensa ko naman agad. Siyempre, nagpapahiwatig na rin ako na available pa rin ako para sa kanya. Bakit mo naman naisip yon? Diba? Palagi kong sinasabi na ikaw lang ang mahal ko. Kung alam mo lang, Dana, maraming dugo ang nawala sa akin habang nasa engkwentro ako. Pero nang maalala kita ay nabuhayan ako ng loob. Ikaw ang nagsilbing lakas ko para lumaban. Nagpakatatag ako dahil gusto kong tuparin ang mga ipinangako ko sa'yo. Tugon naman ni Jay. Nakita ko sa mukha niya na nasasaktan pa rin siya. I'm sorry, Jay. Iyon lang ang nasabi ko. Napawi ang pagkakangiti ko. Sorry? Wala ka nung panahon na kailangan kita. Tapos yan lang ang sasabihin mo? Sagot ni Jay. Dana, pagkalabas ko sa ospital ay umasa ako na may babalikan pa ako. Pero nalaman ko na may bago ka ng boyfriend at halos gumuho ang mundo ko. Hindi ko akalain na mababaw lang pala ang pagmamahal mo para sa akin.
Alam ko na hindi ko naibigay yung atensyon na hinahanap mo. Pero hindi naman siguro sapat na dahilan yon para ipagpalit mo ako. Pikon pa na sabi niya. Parang nahiya naman ako sa sinabi niya at na-disappoint na rin. Pinuntahan lang pala niya ako para manumbat. Pero okay lang. Deserve ko yun kaya tinanggap ko lahat ng mga sinabi niya. Wala akong mabibigay na tamang rason, Jay. Napaka-immature ko kasi noon. Kahit nga ako, naiinis sa sarili ko. Pero maniwala ka, ilang buwan akong naghintay sa pagbabalik mo. Hinanap din kita pero nabigo ako. Hanggang sa naisip ko na maaaring may iba ka na. Nasaktan din ako sa nangyari. Pero pinilit kong mag-move on para makapagtrabaho ako ng maayos. Sagot ko naman. Walang ibang ginawa si Jay kundi ilabas ang hinanakit na kinikimkim niya ng ilang taon. Pataas ng pataas ang emosyon niya. Nakakaabala na rin siya sa mga dumadating na mga customers. Kaya pinaalis ko na siya. Natapos ang pag-uusap namin nang hindi kami nagkakaayos. Mahirap yun para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad kay Jay. Hanggang sa sumapit ang gabi ay mabigat pa rin ang loob ko. Kinabukasan bumalik si Jay sa tindahan namin. Kinakabahan ako pero madali yung napawi nang ngumiti siya sa akin. Maaliwalas na ang aura niya at may dala pa siyang roses. Para sa'yo, Dana. Tanda mo ba? Ganitong bulaklak yung binigay ko ng first date natin. Sabi niya. Tinanggap ko naman yun. Oo, imposibleng makakalimutan ko yun. Pero anong nakain mo? Bakit mo ko binibigyan ng ganito? Pabiro kong tanong. Gusto ko lang mag-sorry dahil naging emosyonal ako kahapon. Paumanhin niya. Ayos lang. Naiintindihan kita. Sagot ko naman. Sandali siyang natameme bago nagsalita ulit. May sasabihin pa ako, Dana. Sabi niya, sabay hawak sa mga kamay ko. Nakapag-isip-isip ako kagabi. Ayoko nang magsayang ulit ng panahon. Mahal pa rin kita. At gusto kong malaman kung pwede ba ulit kitang ligawan. Pangako, babawi ako sa'yo. Muling sabi niya. Para bang hinaplos ang puso ko dahil sa naging pag-amin niya. Naluha rin ako dahil sa sobrang tuwa. Iyon naman ang hinihintay kong gawin niya. Parehas lang tayo, Jay. May nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Kahit nagkaroon ako ng ibang boyfriends, ay ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Hindi mo na rin ako kailangang ligawan. Dahil pumapayag na akong maging girlfriend mo ulit. Wala sigurong masama kung mamadaliin natin, di ba? Sabi mo nga, wag na tayong magsayang ng panahon. Buong tapang ko namang sagot. Talaga? Kaya mo kong tanggapin kahit kulang na ang paningin ko? Tanong ni Jay. Oo naman. Kahit kailan hindi yan magiging issue sa akin at walang nagbago sa pagmamahal ko para sa'yo. Sagot ko. Noong moment na yon, nag-decide ako na wala na akong pakikinggan, kundi ang puso ko. Gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Jay at parang lumilipad siya sa alapaap. Maya-maya niyakap niya ako ng mahigpit. Muntik pa nga niyang halikan ang mga labi ko, pero pinigilan ko siya dahil baka may makakita sa amin. Nakatayo kasi kami malapit sa entrance area ng tindahan. Pero deep inside ay gusto ko rin siyang halikan. Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit ang init ng yakap ni Jay. At mabibigyan ng pangalawang pagkakataon ang pag-iibigan namin. Nung araw din na yon ay dinala ko siya sa bahay para ipakilala sa pamilya ko.
Noong una, nagulat si nanay at tatay. Biglaan kasi ang lahat. Pero nang malaman nila kung gaano kabait si Jay, ay naging magiliw na rin ang pagtanggap nila rito. Hanggang sa naging anak na ang turing nila rito. Sunod kong ipinakilala si Jay sa mga kapatid ko. Masaya sila para sa amin. Naikwento ko sa kanila ang love story namin. Kinilig sila at sinabi nila na wag ko nang papakawalan si Jay. Lalo pang naging masaya ang relasyon namin ni Jay. Mas nabibigyan na rin niya ako ng oras dahil hindi na siya ipinapadala sa battlefield. Promoted na kasi siya bilang officer. Inalis ko na rin ang lahat ng selos sa katawan ko. Buong-buo kong ibinigay ang tiwala ko sa kanya. Kung tutuusin, wala akong rason para pagdudahan siya. Hindi nagtagal, ipinakilala niya ako sa pamilya niya. Naging maayos din ang pakikitungo ng mga ito sa akin. Madali nga akong naging close sa sister ni Jay. Isang beses niyaya akong makipag-date ni Jay. Akala ko pupunta kami sa romantic place. Pero nadismaya ako nang dali niya ako sa firing school. Tuturuan niya raw ako na humawak ng baril para matuto ako ng self-defense. Kahit hindi ako interesado, ay sinakyan ko na lang ang trip niya. Pagkatapos kong magsuot ng safety gear, ay pumosisyon na ako. Gamit ang dalawang kamay, ay hinawakan ko ng mahigpit ang baril. Nakatutok din ang atensyon ko sa target. Nakatayo naman sa likod ko si Jay. Idinidikta niya sa akin ang dapat kong gawin. Hanggang sa sinabi niya na ibaba ko ang baril at humarap ako sa kanya. Nagtataka ako pero sinunod ko pa rin siya. Napanganga ako nang makita na nakaluhod siya at may hawak siyang singsing. Sa pelikula ko lang kasi nakikita ang ganoon kaya nagulat din ako. "Will you marry me, Dana?" Tanong niya habang nakangiti. Mahirap i-explain pero parang sasabog ang puso ko dahil sa labis na kaligayahan. At isang matamis na yes ang isinagot ko. Pagkatapos kong sabihin iyon ay nakahinga ng maluwag si Jay. Tumayo siya at isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Naging mabilis ang galaw niya. Namalayan ko na lang na nakadampi na ang mga labi niya sa akin. Dahil sa sobrang tuwa ay nakalimutan kong may mga ibang tao sa firing school. Ginantihan ko ng mainit na halik ang ginawa niya. Maya-maya nakarinig kami ng hiyawan at palakpakan. Napagtanto namin na kinikilig din yung mga kasabay namin na nagpa-firing. Hanggang sa itinaas ni Jay ang kamay ko para ipakita na suot ko na yung singsing na ibinigay niya. "Magpapakasal na kami! Magiging misis ko na siya!" Malakas niyang sigaw dahil sa labis na tuwa. Nahiya ako dahil hindi namin kilala yung mga kasama namin. Pero hinayaan ko lang siya. Minsan lang ang ganoong moment sa buhay namin, kaya sinulit na namin. Hindi nagtagal ay ginanap ang military wedding sa pagitan namin ni Jay. Dumalo ang pamilya at mga malalapit naming kaibigan. Naging espesyal ang araw na yon at punong-puno ng kaligayahan ang mga puso namin. Pero kinailangan kong iwan ang negosyo ko sa probinsya. Ipinagkatiwala ko na lang yon sa mga kapatid ko. Wala naman akong panghihinayang dahil alam ko na magiging masaya ako sa piling ni Jay. Sa ngayon, nanatili pa ring matatag ang pagsasama namin. At nabiyayaan kami ng 2 anak. May mga pagsubok pa rin na dumarating, pero hinaharap namin yun ng magkasama. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero kahit may edad na kami,
ay kinikilig pa rin ako kay Jay. Hindi pa rin kasi siya nagbabago. Mas lalo nga siyang naging malambing at madalas pa rin niya akong bigyan ng bulaklak kahit walang okasyon. Sinusuklian ko naman yon ng pagmamahal at pag-unawa. Alam mo yun, yung parang sa mga pelikula at pocketbook lang nangyayari. Pero pwede rin palang mangyari sa totoong buhay. Kaya naman araw-araw ko siya lalong minamahal. Miss A, hanggang dito na lang po ang kaya kong ibahagi sa inyong lahat. Sana po naibigan nyo at ang mga listeners nyo ang kwento naming mag-asawa. Maniwala kayo na kapag kayo talaga ng lalaking minamahal nyo, kahit anong mangyari, kahit gaano pa katagal kayong nagkahiwalay, darating ang panahon na muli kayong pagtatagpuin para ituloy ang naudlot nyong pagmamahalan noon. Muli, ako si Dana.